magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang 2024 sa inyo pong lahat. Angel Whisper 11, mga ka-angels, it's me again. January 2 na po ako nakapag-upload. So sorry, hindi po kinaya yesterday dahil may mga bisita po akong dumating. Gusto ko po muna magpasalamat sa inyo sa lahat po ng patuloy po na tumangkilik at sa mga sa mga new subscribers ko po, no. Since nag-start po ako is June 2023 and hindi ko po akalain na lalaki ng ganito or dadami po ang mga subscribers ko, followers dito po sa YouTube. Sa Angel Whisper 11, maraming salamat po sa patuloy po na pagsubaybay, pakikinig at sa paniniwala po. Maraming salamat po again sa mga baguhan po na nandito po sa ating channel na nanonood ngayon at nakikinig. This is more on spiritual po. More on spiritual reading or ando po yung nasa awakening and nasa journey, no. And for sometimes po talaga is meron po akong reading for love, no, or sometimes po is nahahaluan po sa isang reading ng love, pero more on spiritual po tayo. And gusto ko po rin po magpasalamat muna sa lahat po ng mga nag-avail po ng mga amulets, ng mga candles, mga ganito, no, na for protection and cleansing na candles, no. Maraming salamat din sa mga amulets. Maraming salamat po. And sa mga nagpa-healing, nagpa-reading po last 2023, maraming salamat po and happy New Year po sa inyo. Naway pasukin po tayo ng siksik liglig na biyaya ng Panginoon Diyos Ama. At the same time is bigyan po tayo ng napakalalakas po na protection at kagalingan po sa ating mga karamdaman. Naway maging ganda po ang pasok sa atin at tahakin po natin ang buong taon ng puno ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagbibigayan at para maibigay po sa atin din, no, ang guidance na nais po natin sa araw-araw. So sa ngayon po gagamit po tayo na medyo maraming cards, no, since dapat po yesterday ako magre-reading, hindi lang po talaga kinaya. So ngayon po ako magbibigay ng reading, no. Actually kagabi prepared na po talagang cards ko, kaso may mga dumating po akong mga unexpected visitors na mga friends, no, na pumunta. So now is gagamit ako ng 2, 4, 6, 8 cards, no. Hopefully mahypo po natin silang lahat. Okay? So na-cleanse ko na naman po sila. So ganun pa rin po, kailangan po nating mag-cleansing ang mag-reading, okay? Mag-pray po muna. Okay? Panginoong Diyos Ama, Heso Kristo Ama, ako po ay naririto kasama po aking mga subscribers, mga bago at datihan ko po mga subscribers, followers, viewers, na ako po ay nananalangin sa inyo, nananawagan po sa inyo, na kami po inyong gabayan nitong buong taon na 2024, bigyan po ng kaligtasan, bigyan po ng proteksyon, ilayo sa namang kapahamakan, disgrasya sa kuna at lumang klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kasaganahan sa buhay. Naway kami po inyong samahan sa bawat sandali para po kami ay patuloy po na makita inyong liwanag, para po hindi kami magkamali sa aming tatahakin o sa aming mga gagawin. Naway lahat po ng aming desisyon na gagawin po sa araw-araw ay naaayon po sa kagustuhan ninyo. Gabayan niyo po kami, tulungan sa araw-araw. Sa pamamagitan po ng napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na spirito, ay lumalapit po ako sa inyo kasama po ng aking mga subscribers, followers, viewers na nabigyan po kami ng magandang mensahe na nanggagaling po sa inyong mga divine. Naway ako po inyong pagbigyan sa aking panalangin. Maraming salamat po. Amen. Okay, so start na po tayo ng ating reading. Okay, so wait lang po ha, dilipit ko lang po siya. Ipopause ko po muna. Okay, para mamaya bunot-bunot na lang tayo sa ating mga cards.
So, gagamit muna tayo ng isang ano to? Isang card. Actually, ano to, isa po yung gagamitin natin. Iisa lang po yung gagamitin natin tarot. Then, the rest are all oracles. Nakilala naman po ako sa oracles eh. Especially sa mga handwritten ko na oracles. No? So, doon po tayo nakilala. And yun din po ang patuloy na gagawin ko po sa inyo para makapaghatid po ng divine messages from Holy Spirit, from divine, from ancestors, from spirit guides, from ascended masters kay God. So, tatawagin po natin silang lahat para po makapag-send po ako ng message sa inyo. Okay, for this year 2024. Okay. Siguro ano po, no, one of these days, maybe tomorrow, try ko pong i-flex po or pakita po sa inyo yung mga amulets na available po natin. Actually, ang alam ko po wala akong stock ngayon or wala po akong dumating is yung ano to? Ano ba yun? Santiago de Galicia, which is si Archangel Michael. Okay, yun po ang wala ako ngayon. Pero the rest, lahat po meron. Maliit na Santo Niño Hubad, malaking Santo Niño Hubad, then mga 10 elements po, ganyan, with Bato Omo. Bato Omo rin po is wala ako ngayon. Hindi po ako nakakuha ng Bato Omo this year. Pero baka po next month, nakakuha po ako ng Bato Omo sa mga gusto pong mag-avail. Pero yung mga ano po natin, oil na for protection, all-in-one protection is still available. Plus, ano na rin po siya, pinagsama ko na po yung sa business, for business po at the same. Okay. Okay, so wala. Okay, so later na lang siguro. Okay, so sa topic natin kanina, anong last no, December 31 po ata yung last trading ko, no? Siguro ano, tungkol yun sa, ano nga ba yun? Basta meron po tayong last trading na medyo okay naman, no? As in, medyo nag-trend naman, na hindi ko ina-expect kasi busy na mga tao nun eh. Pero marami pa rin pong nag-view or marami din po ang nag-subscribe. So, ilan na lang po, no? Paabutin na po natin ng 10K subscribers ang ating YouTube channel. Konti na lang po kasi na parang 7.8 na yata po yun. So, konti-konti na lang. No, aabot na tayo ng 10K. Okay, so let's see kung ano yung naisipahatid sa inyo ng inyong mga ng ating Holy Spirit sa ating lahat, sa inyo especially mga collectives. Again, this is collective reading, meaning hindi po lahat is makaka-resonate. Meron lang po na isa inyo na makaka-resonate po sa kada deck na bababa. Okay? So, hindi nyo po pwedeng i-claim lahat. Bihira po yung nakakapag-claim ng lahat ng buong reading. Okay? So, for example, is this one, meron pong resonate sa inyo, pero yung isa is wala. So, hintayin nyo po yung turn ulit ng ibang deck. Okay? So, wala po itong pinatutungkulan. Kahit na kanino is wala po ano. Okay, so, hintayin natin po. Ano po ang bababa? So, kukuha po tayo ng 5 cards. 5 cards kada deck. Parang ayaw bumaba. Natin kung ano yung magiging topic natin for first trading natin ng year 2024. Okay. So, they'll be back and give it time. Okay, expect to hear from them soon and everything in divine timing, let things flow. Okay, so they'll be back. So, merong babalik, no? Merong babalik, merong babalikan, no, na isang collective or isang person, maybe it's your collective, no, na babalikan ka, no, ng isang taong namimiss ka or tipong hinahanap-hanap ka, or maybe nagkaroon kayo nito ng pagtatalo ng very life or tampuhan very life, pero andun yung gusto ka niyang i-approach na this time, no. So, ito is mangyayari, no, mangyayari to in a divine timing, no, at the right time, in God's perfect time is talagang
mangyayari at mangyayari to. So, maybe this year, 2024 is mangyayari yan. So, let things flow, go with the flow, no? And, kumbaga, kailangan prepared ka all the time, anytime, no? Kasi, itong person mo na ito is, talagang decided na makipagkita sa'yo or mag-apologize sa'yo, no? Makipag-usap sa'yo, makipag-ayos, ganyan. No, so babalik at babalik to sa iyo, no. Hindi man to karelasyon mo, maybe nakatampuhan mong nasa pamilya, ganyan, like pinsan, tita, tito, ganyan, or lolo, lola, minsan may mga ganyan no, or parents, pwedeng ganun, or sister, brother, ganyan. So antayin mo kung hindi man to sa tungkol sa relasyon, maybe sa ex mo or what, pero mayroon ding iba na pwede mo, or means pwedeng best friend mo, ganyan. So, there's a divine timing for that. So, wait ka na lang. Okay? Pero, be prepared kasi anytime soon is makikipagkita ko sa'yo for maybe confession or an apology. No? Okay, so we have sexuality. Someone is still figuring themselves out. Okay, so ito is pwede kong i-explain dito na kumbaga andito yung confusion, no, na parang hindi about sexuality kundi parang yung sa feelings, no, na parang andun yung gustong-gusto niya na lumapit sa iyo since yun yung first card natin na gustong bumalik or pakipag-usap sa iyo. So andito yung parang gustong-gusto niyang i-approach ka pero andun yung hesitations, no, kasi pakiramdam ko dito is parang napakalaki ng kasalanan nito sa iyo na parang hindi enough yung say na o yung word na sorry para i-accept mo ulit siya or para patawarin mo siya. Pero alam ko, no, since ito is nangyari maybe 2022, 2023 or 3 years ago, 4 years ago, is andun yung kahit hindi pa siya humihingi ng sorry sa'yo, is andun yung pinatawad mo na naman to, no, spiritually, no, kasi hindi naman kayo nagkakaroon ng contacts before o hanggang ngayon siguro wala pa rin contacts, no, pero andun yung pinatawad mo na siya. So andun yung attempts, no, pero andun din yung talagang urong-sulong siya kasi andun yung fear or rejection kasi parang talagang kung kasalanan at kasalanan ang nagawa is talagang malupit ang ginawa nito sa iyo. Pero andun yung willing siyang kainin kung ano or lunukin kung ano man yung mga sasabihin mo sa kanya basta mapatawad mo lang siya, no. Gusto niyang pumunta sa iyo personally pero andun yung natatakot siya kung paano mo siya i-approach. Pero antayin natin yung talagang divine timing kasi andito yung parang mag-ask din siya ng sign kay God kung eto na ba yung time para puntahan ka at mag-ask ng apology. Okay? So tingnan natin kung ano pa yung moving. So change of residence, moving without your partner. Okay. So year 2024, okay, so this year is andito yung magmo-move ka, no, magmo-move ka sa location, no, or maybe renovation at the same time, pwede, no, pero more on moving ka dito. So magre-relocate ka dito, dadalhin ka somewhere ni God na malayo ka sa mga toxic na tao, lilipat at lilipat ka ng bahay, aalis at aalis ka dyan kung nasaan ka man ngayon. Okay? So maybe hindi ka happy dyan sa bahay na tinitirhan mo, sa lugar na tinitirhan mo. So andito yung change of residence, moving in with your partner. Okay, so kasama mo, malamang to, malamang nito is pamilyado ka rin or maybe parang kakakasal mo lang or parang meron kang ka-live-in partner na hindi suit, no, sa inyo yung place na kung nasaan man kayo ngayon. So gagawa ng way si God para i-relocate kayo para magkaroon ka ng peace of mind at the same yung whole family mo is magkaroon. So hindi ka para dyan kung nasaan ka man. So antayin mo yung time. Again, divine timing is here, no, nasa card mo na kumbaga magmo-move at magmo-move ka, mag-change ka ng residence, talagang andito yung, actually lumabas to last year yung 2023 lumabas to na lilipat ka ng bahay or lilipat ka ng lugar, no. So antayin mo yan kasi this is a confirmation ng Holy Spirit na talagang hindi ka para dyan kung nasaan ka man ngayon. Okay? Ano to, magical experience na may consider mo.
na ika-amaze mo. Na kahit ikaw hindi mo akalain na makakarating ka sa ganung lugar, na makakakuha ng ganung bahay, makakaroon ka ng ganung bahay, hindi mo to ine-expect, pero mangyayari at mangyayari to this year, 2024, in God's perfect time, in divine timing. Okay, so let go. Make room for the new beginning on its way to you now. Okay, so kailangan mo i-let go lahat. No, let go kung ano man yung mga parang alam mo sa sarili mo na hindi naman na healthy para sa'yo na mga nakakasama mo. Yung mga ganyan, yung tipong nagbibigay lang sa'yo ng sakit ng ulo, yung mga ganyan, or parang andun yung nakukonsumi ka, yung ganyan. So, actually, hindi naman ikaw magde-decide nito, kundi ang Holy Spirit na, kumbaga, magde-decide para magkaroon ka ng panibagong buhay. Kasi, kung halimbawa, ipagpapatuloy mo yan with, sa mga taong nakapaligid sa'yo yung buhay mo, parang hindi ka magkakaroon ng growth, nagkakaroon ng, parang may blockages, yung mga ganyan. So, kung halimbawang, mailalayo ka sa mga ganon, so mas magkakaroon ka ng growth, no? Mas mapapaayos yung buhay mo. So, ito is i-let go, let God mo yan. Since merong let go, so kailangan mong buntutan to ng let God. Okay? Let go, let God mo yan. Then, hayaan mo si God na mag-decide ng buhay mo. Siya humawak ng buhay mo. Then, tuloy mo lang ang buhay, no? So, yan. Magkakaroon ka naman ng new beginning. This 2024. Okay, kung ano pa ang meron. First reading ng 2024, January 2. 2024, gambling. Problems with addiction or gambling, bad finances. Okay. So, dito is parang binibigyan ka ng warning, no? Na kailangan matuto kang magbalanse. Kasi kung halimbawang problems with addictions, maybe meron ka may mga desires ka, no, na parang gusto mo, no, pero andun yung hindi naman dapat, no. So kailangan lang dito is balansehin mo. Kung alam mong meron ka na ng ganun, so wag mo nang parang higitan pa. Parang kung ano man yung mga nare-receive mo na blessings ngayon, maganda na ipamahagi mo sa iba or parang gamitin mo sa tama, no? So para hindi ka magkaroon or bumalik uli sa dati na merong mga experiences na pagdating sa financial is nagkaroon ka ng, alam mo yon, ng hindi maganda last year, year 2023. Pero andun yung, eto nga, binibigyan ka ng warning na kung gusto mo i-continue yung achievements or yung wish fulfillment mo or yung mga manifestations mo is nabigay na sa'yo, no, is kailangan mo lang ayusin or balansehin yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat, no. Kung magkaroon ka ng ibang way, no, para i-share yung mga nare-receive mo na achievements from God. Kasi lahat ng mga meron ka ngayon, lahat yan is galing kay God. Walang ibang pinanggalingan yan. Lahat ng blessings na re-receive mo ngayon, lahat yan galing kay God. So, ang kailangan mo dyan is, alam mo yun, i-share mo to sa tama and ilagay mo sa tama. No? Hindi mo siya po pwedeng abusuhin, hindi mo po pwedeng parang bumili ka ng ganito, bili ka ng ganito, bili doon, ganun, mga ganon. So, kailangan dito is pag-isipan mo maigi, no? Para hindi ka na bumalik dun sa dati. And make sure na parang every time na mag-spend ka ng money sa mga bagay-bagay is make sure na tama ba? Isipin mo maigi muna kung tama ba. Kailangan ko ba talaga to? Pero kung pagdating naman sa food, wala namang problema. Wag lang din yung masyadong maluho din sa food. Kailangan dito, especially kung healer ka or tarot reader, ang kailangan dito is more on talagang masusustansya na yung kinakain mo. Not into meats ka na kasi dapat dito eh. Medyo i-minimize mo na yung pagkakain ng mga meat, preservatives, mga ganyan. Kailangan all natural or lahat is mga nutritious foods talaga ang tinitake mo ngayon. Okay? So we have the move on.
So, someone is unavailable, a waste of time, it's over. Okay, so kailangan mo mag-move on talaga. No, i-let go mo. Let go, let God, then move on. Move forward, no? So, andun yung at first talaga masakit, no? Kung halimbawa mang ikaw ay may i-let go na tao or gamit or what, andun talaga yung masakit sa una, no? Talagang hindi lang sa una, maybe it takes years, no, bago ka mag-heal. Kung halimbawang magde-decide ka talaga to let go, no, kung ano man tao man yan, bagay man yan, no, pero andun yung kasi kung ipagpapatuloy mo, waste of time na lang kasi. Waste of time kasi kung ipagpapatuloy mo lang din yung kung ano yung meron ka ngayon doon sa dapat na i-let go mo, no, para makapag-move on ka. No? So, hindi mo deserve kung ano man yung meron ka ngayon. Kung meron ka mang pain, ganyan, or para mga obstacles sa buhay, hindi mo deserve yan. Kaya sinasabi sa'yo ngayon ng card mo na i-let go mo yan, let God, and move on. Okay? So, kung at sa tingin mo hindi maganda yung kinalalagyan mo ngayon, since andyan nga yung moving, na talagang God will make a way din talaga na para ikaw ay magpunta sa ibang lugar. Or kumuha ng ibang bahay. No? Okay? Okay, so dito naman tayo sa kabilang deck, which is yung aking personalized oracle card. So, kukuha tayo ng message. Ayun, yung throat chakra. Maybe hanggang ngayon may sabit-sabit ka pa sa iyong lalamunan. Charan! O, diba? Meron ka pa. Shobet-shobet. Dito kukuha tayo dito ng mga 10 cards. Okay? Sa oracle. Okay. So, yun. Meron kang problema ngayon sa throat chakra. So, yung mga ganyan, is syempre, maybe, yan is more on parang, alam mo yun, binibigyan ka ng blockages ng mga kalaban mo sa mundo ng spiritual. Or para hindi ka makapagsalita, or hindi ka alam mo yon, makapag-share ng wisdom, ganyan, no? Yan, ganun. Okay, so you also have the mental illness. So parang ngayon is medyo, ka-bothered ka, no? Or parang, andun yung, may mga worries ka, for this year, 2024, kung ano yung nag-aantay sa'yo, kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo for this year, relax. Okay, so relax lang, bebe. Relax lang ka, angel, no? Kasi kung i-let go, let God mo talaga lahat, everything will put into place, no? Everything will be good, no? Basta andun yung faith mo, yung trust kay God, no? Sa mga Holy Spirit, okay? So, wag ka masyadong, alam mo yan, praning, okay? Kalma ka lang, okay? Ikaw na kalma lang, baby loves, mga ka-angels, o diba? Kasi, alam mo yung mental illness na ma-atake sa'yo is, wala na yan kasi alam mo yung storm mo is end na. Alam mo yung year 2024 mo is full of abundance, full of luck, no? Full of for the win, no? Victory, no? So lahat ng mga magkakaroon tayo, normal 'yon, no? Magkakaroon tayo ng mga pagsubok, magkakaroon tayo ng mga test, no? God's plan yan eh. Pero alam niyo, every time na nakaka-encounter tayo ng mga ganyang pagsubok, no, is andun yung natututo tayo, mas lumalakas tayo, mas nakakaroon tayo ng, alam mo yun, ng parang mas lumalawak yung isip natin na ay mali pala yung ganito, ay dapat pala ganito yung ginawa ko. So, andun yung natututo tayo sa mga kamalian na nagagawa natin, sa mga maling desisyon, yan, so marirealize nyo yan na hindi pala dapat ganun, dapat pala nakinig ako kay dapat pala ganun talaga. Yung gano'n. Kasi minsan po may katigasan po talaga ang ulo natin na hindi tayo sumusunod. No? Andun yung minsan, especially po sa mga healers and tarot readers, andun yung meron ng mensahe pero hindi ka nakikinig. No? Yung sa'yo pa rin ang sinusunod mo. Mali yun. No? So, once rin ba nakarinig kayo ng angel whisper, no? Or whisper ng mga guides ninyo, sundin nyo. Again, kung kayo po talagang nasa divine, lahat po na narinig nyo ng mga whispers, bulong, no, is divine po yan. So, kailangan nyong mag-follow. Okay? Kasi kung hindi po kayo susunod, mapapariwara kayo. Kung sarili nyo po susundin nyo, ay nako, wala pong mangyayari sa inyo. Okay? So, kailangan po dito is makinig kayo. No? You're almost there. No? So, meron ka ditong mga manifestations, no? Meron ka mga wishes, no, na halos na-achieve mo na or halos nasa sayo na, pero merong pang parating, no? Na halos ito yung maglalagay sa peak,
no? Eto. So, you're almost there. So, konti na lang, konting tiis na lang at makukuha mo na to. Kung ano man to. Pero eto kasing almost there na to is, eto yung meron kang hiniling kay God, pero andun na yung natanggap mo na, no? Pero meron pa sinasabi sa mensahe ang mga divine na meron pa, may paparating pa. Okay? So, antay-antayin mo yung almost there na ibibigay sa iyo ng Holy Spirit and mga ancestors mo, yan, the universe, no? Kasi talagang, nakasupport sila sa iyo. And talagang, nandun yung mahal na mahal ka nila. Kasi, alam nila kung paano mo sila alagaan, alam mo kung paano mo sila i-treasure, at andun yung nararamdaman nila na talagang tumatanaw ka ng utang na loob sa kanila. Na parang andun yung sinasabi nila na kahit hindi ka gumawa ng ano ba yun? Kasi andun yung tipong naghahanap ka ng way kung paano masusuklian yung mga achievements na nare-receive mo or blessings na binibigay sa'yo na galing sa kanila, na hindi mo alam kung paano mo may express or paano ang gagawin mo para maibalik, no? Ang gusto lang naman nila is yung nasa right path ka pa rin, no? Nasundin mo kung ano man yung mga bulong nila sa'yo. Yun lang naman. Wala naman silang hinihingi na iba, no? Kundi maging mabuting tao ka, maisagawa mo ng tama yung mga missions mo, and yung pagiging materialistic is wag kang maging ganun, no? Hayaan mong ibigay nila sa'yo, ibuhos nila sa'yo yung siksik liglig na biyaya na magagaling sa kanila, then share it to others, especially talaga sa mga needy person, no? Wag kang manghinayang sa pera, kasi wag kang manghinayang sa mga iaabot mo sa kanila kahit malalaking halaga, kasi yan is talagang sa'yo ibinigay para makapag-share ka sa ibang tao, para i-share mo yan doon sa mga taong nangangailangan. Hindi binigay sa'yo yan, oo, kailangan mo yan, pero hindi lahat-lahat is for you. Meron ka ring mission na spread mo yan sa mga nangangailangan. Okay? Kaya you're almost there kasi mas marami ka pang matutulungan. No? Maraming ibibigay sa'yo na biyaya, and mas marami ka rin bibigyan na tulong. Okay? So, there's a black magic. Okay, so, itong black magic naman na ito, no? Since you're a healer or a tarot reader, normal yan. Again, no, yan is talagang kabuntot natin yan, kabuntot nyo yan, no? So, yun nga lang, hindi na to para tumalab sa'yo, okay? Hindi na yan para tumalab sa'yo, no? And wag nilang i-underestimate yung power na meron ka. Kasi kung power rin lang ang pag-uusapan, powerful ka, ka-angel. Powerful ka. Okay? So, kung ano man yung black magic na ibabato nila sa'yo, babalik lang po sa kanila yan. Or papunta pa lang po sa'yo yan, lusaw na sa kalagitnaan yan. Hindi ka nadadapuan yan. Ngayong 2024 and sa mga susunod pang taon, hindi ka na makakaranas sa mga tusok, kung ano man, tigal po, no? Kung naranasan mo yan itong 2023, well, ngayong 2024, wala. Wala silang chance para gawin yan sa'yo. Okay? And even sa whole family mo is hindi nila mararanasan yan. Well protected ng divine ang family mo, lalong-lalo ka na, pero wala. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyo na you are all protected by the divine. Okay? So, all you have to do is to enjoy your life. No? Ngayon ka masasabi na pwede ka maging kampante. Year 2024 is ito yung for the win ka lahat. No? So, andun yung wag i-underestimate ng mga kalaban mo, no? Or ng mga kumakalaban sa'yo, yung power na meron ka ngayon. Kasi mas na-develop, mas na-enhance ang power na meron ka. The more na nagtatagal ka sa mundo ng spirituals, lalo tumataas ang antas mo. May level yan eh. No? Kung nasa level 1 ka, level 2, level 3, level 4, ngayon nasa level 5 ka na. No? So, you're almost half, no? So, pag na-reach mo yung 8, 9, 10, ako, wala na. No, magtago na sila. Okay? So, pero ngayon, masasabi ko sa'yo na hindi ka na para maka-experience sa mga ganong attacks. No? Lalong-lalo na yung mga family mo. So, andito kayo para mag-celebrate, party, and magkaroon ng, ng celebration or kasiyahan talaga. Okay, so let's see. Sa ibang card naman tayo.
Okay, so let's see dito sa kabila kong card. Gusto nyo medyo mahaba itong ating talakayan. Kasi dapat kahapon talaga nakapag-reading ako. Okay, so enjoy life, di ba kanina? And kailangan mo na mag-unwind, kailangan mo na magliwaliw, kailangan mo mag-relax-relax. So, andito yung binibigyan ka na ng rights ng Holy Spirit, ng mga ancestors mo, spirit guides mo, no? Na mag-unwind. Pero andun yung talagang, kaya masyado kang dedicate. Yung dedication mo, yung parang, yung devotion mo, no, is talagang andito yung nakafocus ka. No? Pero minsan parang sila na lang ang gumagawa ng way para makapag-rest ka kahit papano. Sa paano bang paraan? Andun yung sumasama pakiramdam mo. Parang gusto nila ilatag mo naman minsan yung katawan mo. No? Na parang hindi kailangan na maghapit ka. No? Kailangan dito is mag-rest ka pa rin. No? So ang kailangan at ang binibigay sa message ni ng mga guides or ng Holy Spirit is mag-unwind ka this year 2024. Okay, so andun yung hindi ka na para nga talaga bigyan ng yung pagdududa, takot, alisin mo na yan kasi andito na yung tiratakan ka na no, na talagang you're a legit na spiritual healer or a divine healer, no. Okay, so cheer up, no, wala kang karapatang sumimangot this year 2024 kasi lahat ng tagumpay talaga is ibibigay sa iyo. Lahat ng mga dadaan sa iyo, no? Pero for some times, no, talagang meron talaga tayong may experience ng mga some test, no, or mga pagsubok. Okay, so tingnan natin pa kung ano pa. Ay, ang dami. Wait lang. Okay, so let's see kung ano pa. Ayun. Oh, see? Kita mo yan, divinely protected ka, not only you, but also yung whole family mo or yung mga connected na tao sa'yo are all divinely protected. Okay, kaya alam mo yon, andito yung may karapatan kang mag-enjoy life, mag-unwind, and cheer up. Now, keep on smiling. Okay? Smiling, keep shining, knowing you can always... Ano yun? Kalimutan ko na. For sure. That's what friends are for. Yun yun. For good times and bad times. Yun. So, hiding secrets. Charan! Okay. So, andito yung talagang merong mga darating na. Ito yung isa mga darating sa buhay mo, no, na akala mo mga totoo sa'yo, akala mo pagkakaharap ka, ganda ng pakikisama sa'yo, pero alam mo yung end of the day, is andun yung meron lang pala silang gustong malaman sa iyo or meron silang gustong makuha sa iyo, no? So careful ka dito sa mga ganun kasi alam mo, sinasabi ko nga sa inyo, the more na nagkakaroon ka or lumi-level up ang powers mo or lumi-level up ang gifts and abilities na binigay sa iyo ni God, is andun yung talagang ang daming temptations na papasok sa iyo to test, no, kung hanggang saan ang faith mo, no, kay God. Pero alam kong kayang-kaya mong paglabanan yan dahil alam kong ikaw collective is talagang andun yung pure yung devotion mo, no, sa ating ascended master, especially kay God, no, kay Jesus Christ, no. So keep it up, no, keep it up. Huwag kang titigil, no, pagtitigil, and lagi mong isipin na ang Panginoon is lagi na sa'yo, no. So andito yung famous ka at magiging famous ka. And also, isisingit ko dito yung hiding secrets kanina na card mo na kumbaga, andito yung magiging famous ka pero hindi mo to para pangalandakan or hindi mo ito hindi mo to may expose. Parang hindi mo ito i-expose pala. No, hindi mo to ipagsasabi or what. Malalaman na lang to ng mga circle of friends mo, ng mga kapitbahay mo na ikaw pala yun. Ikaw pala yun? Ay, si ano pala yun? Ay talaga, yung gano'n. So makikilala ka sa buong mundo na hindi mo naman ito pinangangalandakan. No, na magugulat na lang siya, ay ikaw pala yun? Ah, talaga ba? Yung gano'n. So ma-amaze sila. So yun, makikilala ka hindi lang dyan sa lugar mo. Okay? So sa maraming lugar or mas worldwide, no, is pwede. Maybe meron ka rin katulad nito, meron ka din social media platform, maybe nag-online healing ka, or maybe you're also a tarot reader na meron ka social media platform na ngayon talagang nagbo-boom.
no? So, yan, diyan ka makikilala. Okay? So, make sure na alisin mo yung mga pagiging copycat, no? Huwag kang maging copycat, huwag kang manggaya. Gawin mo kung ano yung, magkaroon ka ng originality kasi it's a sin, no? It's a big sin, no? Pagka ikaw ay nanggaya na mga style ng kapwa mo healer, style ng kapwa mo tarot reader, no? Kasi may kanya-kanya tayong uniqueness, no? So, mas maganda i-enhance mo na lang siya, daanin mo sa tools, daanin mo sa prayers, no? Kesa yung kukuha ka ng estilo from them, no? May kanya-kanya po tayong uniqueness, hindi po tayo pare-pareho. Okay? So, kung merong binigay sa'yo sa kanya, si God na ganitong kakayanan, so sa'yo, iba. No? So, ang kailangan mo doon, i-enhance mo yon, ihingi mo kay God na mas palakasin, no? Ganon. Hindi yung kukuha ka ng estilo sa ibang readers or sa ibang healers, kukuha ka. Then, yun yung i-apply mo sa ginagawa mo. Hindi. May kanya-kanya po tayo. Okay? Like me, kung noon, ngayon is maraming mga online, mga healers na nagpapasapi. Honestly, ako po hindi po ako nagpapasapi. And hindi po ako nagbabalik ng sakit sa mga, may ginamot po akong pasyente, ibabalik ko po doon sa gumawa. Hindi po. Nagpapagaling lang po ako. No? Hinahayaan ko po yan, nililet go, let God, para ano pa po yung salita ko sa inyo na let go, let God, kung ibabalik ko rin. No? So, nililet go, let God ko po lahat yan. Hinahayaan ko po yung mga divine masters, yung ascended masters, ancestors ko, universe, ang magbalik dun sa taong umapi sa pasyente ko. Hindi po ako. Basta po ako, ang role ko dito sa mundo, mission ko dito sa mundo is pagalingin ang tao pong lumalapit sa akin. Yun po. Okay? Nadaan ko po rin na sa ritual, sa baklasan. Yan po yung purpose. Yun po yung purpose ko dito and yun po yung mission ko dito na ibinigay sa akin ni God, ni Jesus Christ, no? And ng mga ng universe. And also yung ascended masters ko po. Okay. And now you're healed. 100% you're healed. Okay? So magaling ka na. Okay, wag mo nang isipin itong mga black magic na to. No, kasi hindi ka natatablan nito. Wala na to. Tapos na to. Graduate ka na dyan. Magna cum laude ka nga dito na hindi ka na talaga tatablan ng kahit anong attacks nito mga ito. Kasi again, nasa kalagitnaan pa lang ng pagbato nila, lusaw na agad yan. Nilulusaw na agad yan ng mga guides mo na nasa tabi mo. Again, na mga guides mo, hindi lang iilan. Saan katutak ang mga guides mo? No? Ang dami. No, ang dami. Especially po sa mga taon na nagse-serve kay God, no, o ginagawa ng mission. Napakarami mo ng guides. Sa mga beginners, meron na rin. No? Huwag kayong kahit hindi kayo magtawag, kusang lalapit sa inyo yan. Hindi niyo kailangan magtawag, okay? Huwag kayong magtawag. Kasi po pwede kayo makatawag ng mga negative, no? Kailangan po dito, hayaan nyo sila ang lumapit sa inyo, hayaan nyo po sila ang maghanap sa inyo dahil kailangan nyo sila. No? Sila mismo po nagsasalita sa sarili nila ay kailangan ako nitong taong to. Kailangan kong gabayan to, kailangan kong tulungan to. Huwag po kayo ang magtawag. Okay? Hindi po maganda yung kayo po ang magtatawag. Okay? Okay, so let's see kung ano pa. Wait lang tignan po natin kung ano pa ang mensahe. Okay, so forgive them, no? Yes, forgive them. So lahat ng mga may kasalanan sa inyo ng year 2023 is this is the right time for you to forgive them. Okay? Forgive them, okay? So yon, kailangan yung kumbaga iwan na lahat ng mga hatred, no, yung galit ng 2023, no? Alisin niyo na yon. Kailangan positive din tayo na pagpasok pa lang ng auno, no, ng January 1 is andun na yung na-i-release na natin, iniwan na natin lahat yung mga hinanakit ng 2023. Dito na po tayo sa pagbabago. Okay? Hindi yung parang lalong nadagdagan, no? I-release nyo na po yan. Okay? Para magaan po ang pasok sa atin ng 2024. Okay, so now we have the magnet. Okay, so ano ba tong magnet na to, no? So ito yung parang nakaka-attract ka, no, ng maraming tao. No, marami ka na-attract, no, na tipong andun yung hinahanap-hanap ang boses mo, hinahanap-hanap yung haplos mo,
no, hinahanap-hanap yung hilot mo, yung mga ganyan, no. So andito yung talagang ikaw is para nag-i-invite, no, not only ng mga tao dito sa mundo but also spirits, no, na parang alam nilang kahit yung mga spirits, no, parang or elementals, angels, no, especially yung mga fallen angels, no, na gusto nila ng pagbabago, na gusto nilang ikaw yung maging way para mapatawad sila ni God. So andito yung lumalapit sila sa iyo, no, na nag-a-attempt sila, pero meron kang mga guides na ayaw nilang patuloyin or papuntahin sa iyo, palapitin sa iyo, kasi pakiramdam ng mga guides mo is andun yung baka saktan ka nitong mga ito. Especially yung mga fallen angels, no? Kasi ibang itsura ng mga fallen angels, no? So, andun yung willing sila, no, na i-give up, no, yung mga bad doing sila before. Basta tanggapin mo sila and nag-a-ask sila ng sorry. Gusto nilang ikaw yung maging way para mag-ask ng sorry kay God para sila patawarin, no? Parang kasing sila, hindi sila, alam mo yung, pero after no, na mahingi mo sila ng sorry kay God, and andun yung pinatawad na sila ni God, andun yung gagawa ng way si God na parang, sige, patatawarin kita, pero kailangan alagaan mo tong anak kong to. Kailangan ipakita mo sa akin na deserve mo na patawarin kita. Yung ganon. So, maybe, no, merong mga fallen angels na magta-transform into angels again, no, para bigyan ka ng guidance, no, and pagtanggol ka sa mga lahat ng mga attack sa iyo, no, sa mundo ng spiritual. So ganon, no. So yun, hindi lang taong namamagnet mo, even sa mundo ng spiritual, isan doon yung masyado kang popular, no, na na-attract ka nila, na-attract mo sila, no, andun yung talaga nahihigop mo sila na para alagaan ka or parang bantayan ka, no, ganun ka kabango sa mundo ng spiritual, ganun ka kahalaga sa mundo ng spiritual, ganun yung binigay na powers. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lahat ng mga healers or tarot readers is iisa ang gifts and abilities sa binigay ni God. May kanya-kanya tayong uniqueness. Okay, so ikaw is ganun, mabango ka, para kang naka-perfume na ng Chanel, ganyan, ng Chance, or Chanel number 5, mga ganyan, or maybe you're using Hermes, mga ganyan. Ganun ka ka-popular, no? Ganun ka ka-high-end, no, sa mundo ng spiritual. Kakaiba ka, baby. Okay, so let's see kung ano pa. See, you're a tarot reader. So, dito ka magiging famous actually, no, sa pagiging tarot reader mo. So, ito yung isa sa parang magfo-focus ka this year, 2024, sa pagiging tarot reader. So, dito ka magko-concentrate, dito ka magfo-focus, dito ka magkakaroon ng, ng victory, no, or yung abundance and prosperity na gusto mo, no, is dito ka magbo-boom sa pagiging tarot reader mo. Okay? So, kailangan mo dito mag-focus and kailangan mo dito ng, kasi sa pamamagitan ng pagiging tarot reader mo, nakakapagbigay ka ng magagandang mensahe. And ang dami mo nabibigyan ng inspirasyon. And ang dami rin gumagaling sa mga ginagawa mo for pagtataro. Andun yung nagkakaroon sila ng tamang pag-iisip, nandun yung nagkakaroon sila ng gagalingan, yung mga ganon. So, ipagpatuloy mo lang yan, then, alam mo yun, no? Yung achievements, no, na marireceive mo from God, again, lahat ng mga achievements na marireceive mo is galing sa taas. No, siya ang nagbibigay niyan, kaya ako na mismo nagsasabi sa inyo, kung kayo ay nakaka-receive na ng abundance, siksik-liglig na biyaya, i-share niyo po ito sa iba. No, huwag niyo po sarilinin. Okay? So, congratulations kung sino man po itong tarot reader na ito na magfo-focus or parang makikilala, kasi may famous ka dito, no, na makikilala ka, sisikat ka, no, makikilala yung channel mo or maybe social media platform mo as a tarot reader. Congratulations. Ngayon pa lang kinakongratulate na kita. Okay. Okay, so we have this card. So always be careful, ha. Always be careful sa mga paligid-ligid. Okay? Kailangan mong maging maingat sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi nga, again, hindi naman lahat is totoo or hindi lahat is nagbibigay ng magandang halimbawa sa'yo. No? So, kailangan dito yung, actually yung psychic abilities mo dito and yung intuition mo is on point naman.
So, andun yung makinig ka lang na makikinig or nakikinig ka lang naman talaga. Pero, syempre, alam mo sa sarili mo kung ano yung tama at hindi. No? Dahil alam ko na ikaw talaga nasa tamang daan. Andun yung liwanag sa'yo. And yan ang lagi mo ding hihingin, no? Sa Diyos Ama na lagi kang patnubayan ng kaliwanagan para hindi ka maligaw ng landas. Alisin mo yung pagiging mainitin ng ulo mo. Alisin mo yung pagdududa. Alisin mo yan kasi negative yan eh. No? Yan is dala ng mga demonic entities na minsan may attack sa'yo. Alisin mo yun. No? Always, kung kinakailangan, kung meron kang altar, doon ka lagi humarap. Mag-light ka ng candle. Light candle. No? Kahit yung maliit lang. Mag-light ka ng candle para magkaroon ng katiwasayan ng buong araw mo. Kalmado ka, relax ka, tama yung pag-iisip mo. No? So, alam nga napakalaking bagay na maglalait ka ng white candle sa morning and 6 o'clock in the evening para at least andun yung nalilinis ka. No, yung soul mo, yung inner self mo is nakikleanse. Na kahit hindi ka hindi ka mag-insenso, no? Pero as a healer po talaga, no, especially kung meron ka mga talagang mabibigat na ginagamot, no, mga ganyan, kailangan mo talaga mag-insenso. This is a must, no? And yung rock salt na pampaligo, kailangan po yan. Okay? So, yun, kailangan maging careful ka, okay? So, let's see kung ano pa ang mensahe. So, justice is on your favor. So, andito yung katapusan na, no? Talagang tapos na yung mga balakid sa buhay mo kasi na-serve na ni God, no? Na-serve na ni God sa mga taong gumawa sa'yo, sumalbahay sir for how many years, no? Na paghihirap mo is ando na yung nakagraduate ka na doon and now they are all suffering, no? And ito na yung taon or maybe actually last year is na to i-serve na rin to. Nga lang mas na ngayon, mas nadagdagan or mas binigay ni God is yung tipong talaga kung ano yung deserve nila, no? Kasi andun yung talagang kung parusa at parusa rin lang ang binigay sa'yo for how many years is talagang kung ano man yung nararanasan nila ngayon is sila din ang may gawa nun. Bumalik lang, no? Para lang ma-experience nila yung pagnanakaw na ginawa sa'yo, binigyan kanila ng karamdaman, yung mga ganyan. So, ganun lang. So, wala ka namang ginawa, no? Andun lang yung talagang kung ano yung ginawa nila sa'yo, bumalik lang sa kanila. Totoo po yan. Karma is digital. And it's very, very real, no? Yung karma. Totoo po yan, kaya wag po kayong gagawa ng hindi maganda sa kapwa nyo. No? I-let go, let God nyo po yan. No? Let go, let God nyo po. Alam nyo, dami ko pang cards. Pero na tayo, parang almost, kala ko almost, parang almost na tayo, magwa 1 hour na. Pero nasa second deck pa lang tayo. Pero this is also an oracle card. Ito rin yung mga sinulat ko lang, no? So, dito kasi ako nag-umpisa eh. So, since this is our first reading for 2024, dito rin ako mag-umpisa. Okay? So, yung confidence, no, is mas mag-boost ngayon kasi talagang mas malakas ka ngayon. And, dumadaan ng mga araw is palakas ka ng palakas. No? Talagang yung confidence mo dito is talagang, alam mo yun, yung parang wala lang. No? Parang, alam mo yung parang normal ka lang, no? Pero andun yung iba ang aray, mabigat. Andun yung talagang success kung success. Okay? So now dito yung stock energy na ito is babalik at babalikan to sa mga pinanggalingan na binibigay sa'yo dahil hanggang ngayon yun ang gusto nilang mangyari sa'yo. Yung stock ka for year 2024. Pero again, alam mo, the more na binibigyan kanila ng attacks, binibigyan kanila ng hindi maganda sa energy mo is siya lalong nagagalit ang mga guides mo or parang andun yung gagawa sila ng way para ibalik lahat yung mga negative na bato sa'yo ng mga kumakalaban sa'yo. Babalik nila yan ng purong-puro doon sa pinanggalingan. Okay, so lahat is backfired million times. No? Backfired yan million times. Backfired million times. Okay? Kaya yung pagiging confident mo is talagang yayakapin mo ito ngayon 2024. Okay. Okay, so let's see kung ano pa. Medyo matatagalan talaga tayo kasi gusto ko silang hipuin lahat kasi this is our first reading for this year. No? So, kailangan natin ng medyo, ayan. So, kailangan mong maging kalmado.
Kailangan mo lang kumalma, no? Kung may mga attacks ka man nararamdaman, kalma lang. Kasi balik agad sa kanila yan. Backfire agad yan. Seconds lang, balik agad yan. Okay? For sure sa inyo ngayon, ano, sa mga healers ngayon, wala na kayo nararamdaman na attacks. No? Wala na kayo siguro nararamdamang mga, ano yan, mga tusok-tusok, mga ganyan, or mga hilo-hilo, sakit ang ulo, wala na. Kasi again, ganun ka nakalakas ngayon, no? And ganun ka divinely protected, no? Kaya wala ka nang dapat ikabahala. And now, yung wishes mo, lahat magagrant. No, lahat yan makukuha mo in Jesus' name. No, lahat yan makukuha mo. Okay? So, wala ka nang dapat ipag-alala dyan. Ang kailangan mo nga lang, again, paulit-ulit ko sasabihin sa'yo, na yung mga na ibigay sa'yo ni God, no, is kailangan mo lang siyang i-share. No, huwag mo ipagdamot. No, kasi ikaw yung way ni God. Kaya nga pinagkatiwala niya sa iyo yung mga ganyan na achievements, especially sa financial, no? Kasi alam niyang may mababag loob ka, na alam niyang marupok ka pagdating sa mga ganong bagay na ang bilis mong bumigay at tumulong sa iba. No? So, andun yung every time na ikaw nakaka-receive, no, ng malalaking blessings from God, make sure na i-share mo. No? Hindi man to sa financial na way or sa material na bagay, pwede namang, sa pera, pwede naman sa mga material na bagay like ibili mo ng mga canned goods, bigas, or clothes, ganyan. Pero mas maganda kung more on food. Kasi yan ang everyday necessity ng tao. Nahirap yung iba, no? Okay? So, tingnan pa natin kung ano pa yung iba. Anong oras na ba? Okay, so you're a healer. Again, this is a confirmation. No, kanina kasi meron ng ganito sa iba nating card or deck, no? So, you're a legit healer. Congratulations. So, alam mo yun, talagang ngayon parang mas mapapadali na sa iyong panggagamot. No? Parang binigyan ka ng kakayanan dito ng divine, no? Ng ating mga ascended masters ni God na mas mapapabilis or mas kasi lumakas ka kasi no, nag-level up kasi yung powers mo dito. Kaya wag mong i-underestimate yung mga nagagawa mo. I mean, wag ka magduda sa sarili mo na baka hindi ko kaya, baka hindi ko mapagaling. Hindi, lahat yan kaya mong pagalingin. No, basta andun yung tamang tawag, tamang basbas, tamang pahintulot sa Panginoong Diyos Ama. For the win ka dito. Okay? For the victory ka dito. Okay? Okay, so let's see. So, siguro kuha pa tayo na dalawang cards. Okay, ito. Bumagsak na yung dalawang cards. Okay, so travel soon abroad. Wow! Oh, diba? Magta-travel ka soon abroad. Oh, and angels is with you. No? So, ito yung gusto ng angels mo. No? Na magkaroon healer, no? Healer, travel soon, and angels, no? So, tatlong magkakasunod na parang ang gustong mangyari ngayon ng divine, no, or ng Holy Spirit is andun yung magta-travel ka somewhere or in the other country, pero meron kang gagamutin. Or meron siguro meron siguro mga patients mo or clients mo na parang i-invite ka sa bansa nila para pagalingin kung sino man yung ano nila, like maybe kamag-anak, friend, kumare, gato, ganyan. So, andun yung in-invite ka nila. Kaya ka makakapag-travel abroad is dahil doon. And yung angels mo is with you to guide you. No? At to help you doon sa pag-travel mo abroad. No? And ang angels mo din ang magpupukpok para makarating ka doon sa bansa yun. Amen. Gusto ko yun. Sana all makapag-travel abroad for a mission. No? Yun yung ano mo for this year 2024. Meron kang bansang pupuntahan talaga ngayon. Maybe two countries, 3 countries, no, sa nakikita ko or sa naririnig ko. No, meron. No, merong 2 to 3 countries ang pupuntahan mo this year 2024 for a mission. No? Or at the same time for a vacation na rin. Okay? Okay, so last shuffle. Then, kuha na tayo na ibang card. Natin kung ano ba yung chichika. Okay, so last is health issues. So, be careful ngayon this year 2024 sa health issues mo. Maybe, bago pumasok ang 2024, is meron ka na, no? Like, meron ka nga dito ng throat chakra. Maybe meron ka ding, like me, na meron mga, ano ba yun?
pasumpong-sumpong na ubo. Or maybe may sipon ka, or maybe may masakit sa'yo, pumasok ng 2024. So, itong 2024 is kailangan mo lang maging careful. Kaya nga parang sinasabi dito na kailangan mo mag-unwind, kailangan mo ng bakasyon, no? Hindi po pwede yung arya ka ng arya, no? Or pagaling ka ng pagaling, pero yung katawan mo naman hindi gumagaling. Or I mean, hindi mo pinagagaling yung sarili mo, no? Again, sa mundo po, sa spiritual is, yung spirits po natin is very healthy. Bakit? Dahil po sa mga guides natin, no? Pinapagaling po nila tayo, yung spirit natin. Pero yung physical po natin, tayo na po magtatrabaho doon, tayo na po magpapagaling doon, na kailangan po natin pagalingin yung physical natin. Kasi po yung soul natin, spirit po natin, kayang-kaya po yan at pinagagaling po tayo lagi ng mga guides natin. Pero yung katawang lupa po natin, tayo po ang dapat nag-aalaga nun, no? So kung kailangan nyo mag-take ng vitamins, mag-take kayo ng vitamins. No, kung kailangan niyo po magpa-check up po kayo. No, hindi naman po masama yun na porket healer po kayo is din na kayo magpapa-check up. Meron din po mga physical na gamot, nagsakit, no, as a healer. Pero andun po kasi yung minsan as a healer like me, no, andun po yung talaga ang task po ng faith ko kay God na kaya na akong pagalingin, na pagagalingin na po ako sa sakit ko, which is nangyayari naman po, no. Talaga po pinagagaling nila ako. No, hindi lang po ni God, ng universe, mga guides ko na nandito, at talagang sila yung humihilot sa akin or humahaplos sa akin every time po na meron akong mga sakit physical. Okay? So, let's see kung ano pa ang mensahe. So, kuha tayo dito sa isa kong oracle card. Dito naman is kuha tayo ng tatlo. Okay? Tayo ng tatlong card. Dito sa ating first reading na 2024. Okay, so unappreciated, I felt like you didn't care, and habits, and forgiveness. Okay. So now is, andito yung unappreciated. I felt like you didn't care. So andito yung, alam mo yung tipong parang, sa pakiramdam mo, yung mga taong nakapaligid sa'yo, is andun yung, hindi ka na-appreciate, no? Yung tipong, marami kang ginagawa na magaganda sa buhay or para sa kanila, pero andun yung parang hindi nila na-appreciate yung mga ginagawa mo para sa kanila. Yung mga, pero hayaan mo lang sila, let God mo na lang yan. Pero yung iba kasi is hindi naman ganun ka-expressive sa mga nangyayari sa'yo o sa mga ginagawa mo. Yung iba is talagang parang sinasarili na lang, gano'n. Pero ang totoo, proud na proud sa'yo yung mga tao, no? So, akala mo lang yan na hindi ka na-appreciate sa mga good doings mo, pero ang totoo is talagang proud na proud sila. Hindi lang nila na-express sa'yo doon. Okay? So, we have the habits. Okay, so I don't know if we will ever change. Twinning. Okay, so we have habits. I don't know if we will ever change. Ay, ganda. It looks legit. Yeah, I know. It looks like legit. Check. Ano? Pinakita ko pa doon sa ano. Okay, so I don't know if we will ever change. And bigyan lang po sa akin ng bunak-nak ko yun, case ng nail phone. Okay, so thank you, bebe. Okay, so yun, habits. I don't know if we will ever change, no? So, andito yung parang, maybe ito is magkaroon kayo ng medyo some problems sa relationship or sa, parang ano ka dito, emotionally, alam mo yun, in pain, no, or toxic ka emotionally, kasi andito yung parang, kung magbabago pa ba yung sitwasyon nyo, tinatanong mo, no, pero andun yung, it can be changed, no, basta andun nga yung faith, no, and hayaan mo si God, let God mo yung mga ganito, no, kaya-kaya pa to, sabi nga hanggang may buhay, may pag-asa. No, basta ano niyo po to, let God nyo din, and hayaan niyo si God na mag-decide and gumawa ng ways para maisaayos to, and lahat ng mga wishes mo is ma-fulfilled, no? Kasi ito is one of your manifestations din na alam kong ibibigay ni God to sa'yo. Okay? So, forgiveness. So, I'm struggling to get over the past. Okay, so for some of you, no, isa dun yung parang
hindi maka-move on till now, no, dahil nga doon sa past, no. Kung ako sa'yo, tanggalin mo na yan kasi iba na yung level mo ngayon, no. Kasi kung kakalimutan mo na yung nakaraan, yung mga past sa'yo, yung mga attack sa'yo, yung mga bato sa'yo, yung mga paghihirap na binigay sa'yo ng taong to, kung sino man to, hayaan mo na yun. Kasi alam mo yung tipong, iba na yung buhay mo ngayon eh. Iba yung binigay sa'yo ni God. Kumbaga, andito yung gusto ni God, masaya ka, kontento ka, mag-focus ka sa mission na binigay niya, and andun yung tumulong ka sa tao, no? And at the same time, andun naman siya para i-provide din sa yung mga needs mo. So, hindi mo na kailangan bigyan pa ng ng problema yung sarili mo kasi tapos ka na doon. Alisin mo na yon, iwan mo na yon, balik mo yun doon sa 2023, bato mo pabalik, no? Kasi andito na yung kung sino man nga yung gumawa sa iyo is nagsasuffer na ngayon. No, nagsasuffer na to ng bonggang-bongga. Kung naghirap ka noon, mas siya ngayon. Nagkasakit ka noon, mas siya din ngayon. No? Nasira ang pamilya mo, mas nasira pamilya niya. Nagkalabo-labo na siya. Yung ganun. No? So, hayaan mo lang. Basta i-let go, let God mo lahat. Huwag kang gumante, alisin mo yung paggaganti. Let go, let God mo yan. Okay? Okay, so let's see kung ano naman meron tayo dito sa isang deck. So, this is about para magdi-divine check tayo. No? Parang confirmation kung ano bang months to, kung ano bang message sa inyo, kung kailan ba pwedeng mangyari to, specifically this 2024, no? Tingnan natin kung paano ba pwede natin i-expect, ano bang pwede natin i-expect or kailan ba ito, no? So kailangan ba natin mag-intend na napakatagal, no? Para dyan daw sa successful na magiging tarot reader ka or legit healer ka kasi meron din dito eh, no? So, parang talagang confirm na ikaw mayroong double mission dito sa lupa. That's your life purpose. No, kaya ka inire, no, ng iyong mother kasi yun yung purpose mo. So, by the month of January is marami kang may explore, marami kang may experience, or by this month is andito yung maraming changes na talagang ikatutuwa mo. No, kasi dito pa lang sa year 2024, pagpasok pa lang itong month ng January, andito na yung pag-aana ng buhay. Okay? And next month. So, next month is mas, no? Mas marami kang i-expect na mga miracles, ganyan, or mga pagbabago sa buhay mo, no? So, time has been delayed man, no? Kung magkakaroon ng mga delayed is because parang andun yung piniprepare ka pa ni God. Kasi nga, again, marami pang plano sa si God. So, dito yung parang hinuhubog ka muna niyang maigi bago mo ma-reach talaga yung turok ng tagumpay na tinatawag. So, kailangan mo lang talaga dito is full of patience, no? Para ma-reach mo yan. Okay? So, by January and next month, which is on February, is andito yung mararamdaman mo na yung mga para mga wishes mo noong 2023, especially kung ikaw is a tarot reader or healer. So, andito yung parang ang bilis lahat, no? Especially kung healer ka, ang bilis mong magpagaling, ang bilis mong maidaos kung ano man yung mga ginagawa mo sa panggagamot. Ganyan, like rituals, mga ganyan. So, andun yung ang bilis, no? And sa tarot reader, ganun din. Na kumbaga, mas marami kang, maybe, maraming tagapakinig, mga ganyan sa'yo. Okay? So, talagang dito yung magkakaroon ka ng big or huge transformation itong 2 months na to, naka-highlights ngayon. Kahit na magkaroon ng delay yan, pero ganun pa rin ang kababagsakan mo. Magiging sikat ka at makikilala ka worldwide. Okay? So, yung delayed na yan is dala na lang din yan ng inggit ng kung sino man ang gumagawa sa'yo. So, hayaan mo lang sila. Let go, let God mo yan. Okay? So, release the need to control the situation. Yun na nga. So, kailangan mo lang talaga siya i-release. No? Huwag mo siyang parang namnamin, no? Kung meron mga delays, no, is wag mong problemahin kasi part yan, no? At least may delayed lang, hindi siya na block. Ibig sabihin na udlot lang or na na antala lang, pero matutuloy at matutuloy yan in divine timing again. Okay? So make sure na mahaba yung pasensya mo dito. Okay? So let's see kung ano pa. So, things happen sooner when you focus your energy on you. True. Ito yun, no? Kailangan talagang,
yung energy mo dito is laging happy, laging positive, full of yun nga, full of energy. High energy, no? High energy, positive energy para makuha mo lahat yung mga minamanifest mo. Again, yung manifestation is kailangan mo ituloy-tuloy, no? Huwag kang tumigil, no? Kasi basta make sure na hindi para sa sarili mo kundi sa pangkalahatan yung manifestation mo. Para kalugdan ka ng Panginoon Diyos Ama, hindi yung para lang sa'yo. No? Hindi yung parang ikaw lang ang magbe-benefit. Kailangan yung marami. Okay? Okay, so next is not anytime soon. Yan. So not anytime soon is, alam mo yon, lahat ng mga talaga namang pinangarap mo sa buhay is magaganap. No? At ngayon mararanasan mo, maybe dito, no, so yung parang meron ka mga dreams or maybe meron ka mga plans is ngayon 2024 magaganap lahat. No? Lahat to makukuha mo. No? In Jesus name, makukuha mo lahat yan. Okay? So, maybe, yan na yung ating reading. Pero parang gusto ko pang kunin itong isa. So, let's see kung ano pa yung 3 cards. Kuha tayo ng 3 cards dito sa ating tarot card. No? This is one of my new tarot card. Pero wala pa akong new tarot card for year 2024. Pero, kukuha na ako. Kaya mag-alala. Dahil kailangan ko rin ng bagong tarot card for this year 2024. Or oracle. Meron na po ako napiling oracle card eh, kaso pipili pa lang po ako ngayon. Okay, so let's see kung ano pa. Ay, Diyos ko po, ang pusa nagagalit po. Excuse me po. Naglalandi pong pusa. Ganyan. Wait lang po. Yun! Jackpot ang aking mga pusa. Okay, so let's see kung ano pa ang card. Okay, so we have 3 cards. 60 cards po yung ating hinihingi at binigay na po sa atin ng Holy Spirit. Okay, so we have the 3 of Pentacles. What is this about? Wow, so magkakaroon kayo ng alam mo yun, yung talagang parang magkakaroon kayo ng pagkakaisa, no? Ng family mo or yung team mo para mabuo kung ano man yung pangarap nyo sa buhay. Ang sarap, look. So here, this 2024 is magkakaroon kayo ng pagkakaisa to build a new house, to build a new business, or maybe a team for your parang pagiging healer or a tarot reader, no? So magkakaroon dito ng unity, no? Sarap. Okay, so we have the Justice here. Wow. So meaning dito is full of abundance ka. So this is a Justice, no? So dito, kung noon ang nakikita mong card na yan is dati empty yan, ngayon hindi. Punong-puno na siya ngayon, na talagang binabalik lang sa iyo ni God kung ano yung mga nawala sa iyo before and deserve mo ngayon yung 2024. Okay? So, expect mo yung more abundance sa darating. So, and for now, no, is talagang, ito yung time na talagang mababalansin mo na lahat. Kahit na alam mo yung, ito yung tipong pwede kang magtayo ngayon ng mga business na dating ginagawa mo or pwede kang mag-explore ulit ng another business, pero sinasabi dito na kung may iniisip ka mang business ngayon aside dyan sa pagiging pagpasok mo sa social media platform, no, which is you're a tarot reader also and a healer, pwede ka pa rin pumasok sa ibang business, no, pero andito yung kailangan mo lang, and this time pala mababalanse mo na, yun pa rin sinasabi ng card, no, mababalanse mo na siya anytime kung ano man yung mga gusto mong pasukin, kung food, pero sinasabi dito parang papatok ka sa florist, no, and sa mga food, no, kailangan mo yun kasi necessity yan no, everyday necessity ng tao talaga ang food. So kung papasukin mo tong about sa food is papatok ka this year 2024 for your business, and yung pagiging florist mo or yung pagtitinda mo ng mga mga bulaklak ba, mga ganyan. So kasi dito parang ang hindi dito
anong tawag doon, hindi match kasi may mga food, may mga fish, may vegetables, may fruits, pero may flowers, no? So, parang kung titingnan mo tong card is hindi siya balance, no? Pero sinasabi dito, mababalanse kasi ito yung suit na sa'yo na para pasukin mo for your business this year 2024, which is yun nga, pasukin mo yung pagtitinda or pagkakaroon mo ng business ng flowers or yun nga, sa food, no? Wet or dry food, pwede. Okay. So, now, dito sa 7 of Cups, no, since andito yung talagang marami kang times na nagkaroon ng yung pagkakadapa, no, marami failures, no, especially nito mga nakaraang 3 years ago maybe, no, pero andito yung sinasabi naman na keep on yung inaangat mo pa rin yung sarili mo. And sa nakikita ko dito sa 7 of Cups mo is nagkaroon naman ng growth, no, alam mo yung napaka-imposible magkaroon ng growth, no, na parang iniisip mo na gano'n na hindi mo akalain na magbubunga yung mga paghihirap mo nito mga nakaraan. Pero dahil sa tiyaga mo, dahil sa pagiging matuwid mo, and andun yung talagang nanalig ka rin, no? So yung abundance dito is talagang pumasok sa'yo, and andun yung talagang napatayo mo siya. And luckily, and dahil nagbigay din ng milagro ang Panginoong Diyos, alam mo yung growth na hindi mo ina-expect na parang isa lang, pero naging 2, naging 3, naging 4. Alam mo yung sobra-sobra, no, yung ibinigay sa'yo dito. So, kailangan mo lang ito yung continue, no, yung hirap. I mean, hindi na ngayon ganun kahirap, no, pero nagdaan ka sa ganung paghihirap na talagang kung struggle ang pag-uusapin is talagang nag-struggle ka rito ng bongga bago mo na-reach kung ano ka ngayon. So, alam mo kung saan nanggagaling at alam mo kung ano yung pakiramdam ng wala. Kaya, ganon ka na lang din kapursigido na every time na nakaka-receive ka, isa doon yung no hesitations ka na bibigay ka ng blessings dun sa mga needy person. No, so, wala kang doubts or parang wala kang pakialam sa sasabihin ng tao. Basta, alam mong nangangailangan, binibigyan mo sila. Which is very good. No? So, kung ganyan lagi ang ginagawa mo, mas marami ka pang i-expect or mas marami pang biyaya ibibigay sa si God. Okay? So, pagpatuloy mo lang to, no? Kasi nakagawa ka na ng milagro sa buhay, no? Nabigyan mo ng milagro or nagkaroon ka ng parang marami ka nabigyan din ng panibagong buhay. Marami ka natulungan na. So, kaya yung blessing sa'yo dito ni God is talagang tuloy-tuloy din. Okay? So, yan na po yung reading natin. So, this year 2024, yan po yung first reading natin. So, sa mga naka-resonate po, please, paki-subscribe po ang ating, paki-subscribe po, no? Andiyan po may subscribe button po dyan. Then, paki-like and share. And paki-push din po ang notification bell para po lagi po tayong updated. Especially, ito po is panibagong reading po itong year 2024 po natin. So, mas magiging interesado or parang interesting pala, no, yung natin, reading natin for the year 2024 kasi ang year 2024 for you is andito na yung nagkaroon ka na ng transformation and magkakaroon ka na talagang more on achievement, fulfillment, ganyan, or wish fulfillment, and andun yung tagumpay na gusto mo, no. So, tapos ka na dun sa mga paghihirap, tapos ka na dun sa mga sumpa, ganyan, na baklas mo na lahat yan. So now, eto na yung talagang parang nag-harvest ka na, no? Na hina-harvest mo na yung mga pangyayari before na talagang na sumubsub ka. So this time, isi-harvest mo na yung mga tagumpay ba, yung mga ganon. Okay, so i-maintain nyo lang yung pagiging mapagkumbaba and hayaan nyo na lang po yung mga taong toxic na tao. Let go, let God, na si God mismo ang gagawa ng way para layuan kayo nito or lumayo po kayo sa Kanya. Okay, so wala po kayong dapat gawin, mag-chill lang po kayo dahil siya po ang gagawa ng way para mawala po sa inyo yung mga ganitong tao. Okay, so thank you so much and have a blessed day. Bye!